Good evening everyone. So I am Artelarin Belaro from Batch 4. So yung topic po natin today is all about bakit mahirap magmahal, or the concept is all about the free will. So first, let's discuss the free will first. So ang free will po, ito po yung isang bagay na ibinigay sa atin ng Panginoon or gift niya sa atin na walang katumbas or walang hihigit, dahil ito po yung bagay na tayo na mismo yung nagde-decide para sa buhay natin. Pero of course, ito yung merong mga bagay na of course disadvantage nito. Makikita dito yung magiging outcome ng kilos natin kung tayo ba ay gumagawa ng mga bagay na makakalugod sa Diyos, or ginagamit natin itong gift na to in such ways na makakasakit sa Kanya, or let's say makakapalayo sa relasyon natin sa Panginoon. So alin ba doon yung ginagawa natin in life? So kaya na palagi natin sinasabi, lagi sinasabi sa video na we should always be mindful and cautious sa lahat ng mga ginagawa natin, dahil it might be affect of our relationship, not only in our God, but of course in other people, na we might hurt us in a way na akala natin nakakatawa, but in other ways din naman it can hurt us also and other people as well. So kaya lagi natin pinapaunawa, lagi natin sinasabi ng Panginoon sa atin na huwag natin sayangin yung mga chances na binibigay sa atin, kasi everyday is a blessing, everyday is a chance to make things right, and of course to repent everything to the Lord, because hindi natin alam yung araw na maaaring baka mamaya ngayon bumaba siya, maghukom siya. So palagi tayong huwag makalimot sa Panginoon, humingi ng tawad, at of course continue to glorify Him, and hanggat kaya natin iwasan yung mga bagay na makakasakit sa Kanya or makakapagpalayo ng relasyon natin sa Kanya, is gawin natin. Hindi man natin maka-100% na hindi tayo makakagawa ng kasalanan, pero at least we are full aware, and we are full aware of all the wrongdoings we might do, and we can hurt other people in that scenario or in that situation. So if that's the case, magiging mindful tayo sa mga bagay na magagawa natin. So of course lalasin natin or hindi natin magagawa yung bagay na to. Kaya ganito na sinasabi natin, gawin natin yung sentro si Lord ng buhay natin para lagi tayong may conviction. Lagi tayo pinapaalalahanan ng Panginoon na huwag mong gawin to, kasi hindi natin kaya na walang guidance ng Panginoon sa buhay natin. Kaya siguro maraming tao na wala nang saysay yung buhay nila, kasi wala naman Diyos sa buhay nila eh. Kaya lagi natin sabi na huwag natin kalimutan ng Lord, lagi tayong manatili sa buhay ng Panginoon, at palagi tayong kumuha sa Kanya ng lakas, at huwag natin siya tatanggalin in life natin. So that's all everyone. Sana malaking pag-uunawa sa bawat isa ito. So that's all po. Have a great weekends. Bye.